sons and her daughters. So maraming anak pala ito. Pwede nating sabihin, 2 anak na lalaki, 2 anak na babae. Kasi pag sinabi mong plural, 2 or more. Okay? But unto Hannah, he gave a worthy portion, for he loved Hannah, but the Lord had shut up her womb. So ito lang problema natin. Sometimes, may mga tao, they are blessed with so many kids. Ang iba naman, wala. Meron namang iba, malaki ang pamilya. May iba naman na maliit ang pamilya. Parang doon sa baryo namin, pag sinabi mong Alcala versus Escropulo, ang Escropulo, grabe kadami. Grabe kadami. Bakit? Yung lolo ko, ang anak 3. Ay yung isa, lasing biro, walang anak. Pero maraming chicks, wala lang anak. Namatay sa kalasingan. Nasagasaan mo yung brother? Nasagasaan yun, Nasagasaan, So wala kaming alam na diniklara na mayroong anak. Yung panganay nila, 8 yata, brother, 8. Kami naman 3. Pero yung Scropulo, pasubing, parang yan, Israel kaagad. Diba? So, ibig sabihin, yung lahi namin, napakatipid pagdating sa ibig sabihin, hindi yung maramihan ba? Hindi maramihan, okay? So, si Johnny may 6, si Ellen may 4, ako 3. Okay. Pero iwan ko, ba't hindi ako nag-pray ng babae? Ang lagi ko lang noon, 4 na lalaki. Nung medyo sinagot na ng Panginoon yung 3, mukhang kasi ang biro ko lang noon lagi sa Kasibulan nung araw, yung isa ay magpastor sa Mindanao, yung isa ay sa Visayas, isa sa Luzon. Yung isa i-send out ko doon sa China. Medyo alanganin yung China, mukhang natatakot ako, okay na lang yung 3. Pero pag tumatanda na, nag-iiba yung malayo pala yung Mindanao, malayo pala yung Dito na lang, Rizal, Laguna, Cavite, para ikot-ikot lang, Ayos, pinapamaliit yung, yung perimeter. Okay. So ito po nangyari, mabutid. But unto Hannah he gave a worthy portion, for he loved Hannah, but the Lord had shut up her womb. But her adversary also provoked her sore, for to make her fret, because the Lord had shut up her womb. And as he did, so year by year, when she went up into the house of the Lord, so she provoked her, therefore she wept and did not eat. Ito po yan. Isipin mo, pagka lagi kang sabihan, ay baog, lagi kang tinutokso, binubuli ka. So nasaktan yung damdamin ng tao. Kaya po nangyari po dito si Hannah, hindi kumain. Then sabi ng mister niya, Hannah, why weepest thou? And why eatest thou not? And why is thy heart grieved? Am not I better to thee than 10 sons? So nagtanong na yung mister, hindi ba ako matinong mister? Pangit ba akong mister? Hindi ba kita minamahal? Hindi ba kita sinuplayan ng mga pangailangan mo? Di ba? Mas okay naman ako kaysa 10 anak na mga lalaki. So yun po yung battle cry ni Elkanah. So Hannah, verse number 9, rose up after they had eaten in Zelo, and after he had drunk. Now Eli the priest sat upon the seat by post of the temple of the Lord, and she was in bitterness of soul, and prayed unto the Lord, and wept sore. Ito ang pinakamaganda sa verse 11. And she vowed a vow. So dito papasok yung commitment. Okay? Promises. Pangako. Alam nyo, ang tao maraming mga pangako. Ito yung mga common promises from day to day na marinig natin. Na ito mga pangako na ito, literally, sometimes, hindi naman always, broken. Okay? Ito yun. Una, na mga pangako. I'll be there in 5 minutes. Sigurahin mo, 5 minuto, nandyan ako. Lumagpas na yung 50 minutes, wala pa rin. Di ba? Common yan.
Tapos lagi nating, pag nahuli tayo sa appointment natin, traffic talaga eh. Oh. Sabi nga ng teacher ko noon, 30 years ago, you cannot use an excuse for being late, the traffic. You cannot use it. Sabi ko, why not, sir? Because it's normal in your country. Kaya, pag normal na, hindi mo na pwedeng gawing excuse. Okay? Para yung anak ko, nung kailan yun, last week, binigay na yung kanilang excuse letter na notebook, communication notebook. Dad, permahan mo. Excuse na, nasa junction na kami. Gumawa ka ng excuse. Kasi kami yung pinapagawa magulang, excuse eh. Sabi ko ba, mukhang meron pa mga 7 minutes. Kaya pa yata ito. Inago. O di, mula junction nga doon eh. Pag hinataw mo yan ng 60, eh, di 1 minute lang yan. O di, yun nga lang. Nakakaasar ka sa ibang tao. Okay? Ano pa mga broken promises natin? We'll keep in touch for sure. Yeah? Yan mo. Lagi ako magkipag-communicate siya. Tawag-tawag ha. Lumipas siya isang taon, wala pa rin tawag. Normal yon. Ano pa? I'll clean the room. I'll clean the kitchen. Hindi po nangyayari yan. Lumipas na yung kinabukasan, hindi pa rin nalinisan. Ito, karamihan natin naririnig. You can call me anytime. Parang politics yan eh. Madaling malapitan, mahirap hanapin o hagilapin. Parang ganon. So, ganon po yan, mga buded. Minsan, nasabihan ako ng isang pastor, sabihin nyo nga doon sa pastor ninyo, parang hindi marunong magbasa ng messenger yun. Message ako. Kasi pag nagmamaniho, ayokong sumagot ng telepono. Lalo na pag nasa expressway ka. There was one time, tumatakbo kami sa NLEX, 160, Innova, Pastor Bing. Nagte-text pa yun ha. Sabi ko, Pastor, yung mga anak ko bata pa. Sabi niya, bakit Brad? 160 yung takbo natin. Ganun ba? Sipin mo yan, di ba? Ang tulin mo, nagte-text ka pa rin, ano? Okay lang yun. Sinubukan ko nung tawag doon, nung pandemic, yung 160, yung pickup, nanginginig yan eh. Nanginginig siya, nagbababibrate eh. Pag walang laman. Okay? Ano pa? I'll always be there for you, no matter what. I promise. Laging laging sala yan. Lovers in the wind ito eh. Ito ang pinakamasaklap na na broken promises. I love you. Yan ang pinakamahirap. So, na linggo, may kasama ng iba. Iyon po yan. Kaya, alam nyo mga baded, yan ang pinakamahirap na mga pangako na minsan hindi natin kayang ipako. Okay? Gampanan, ika nga. The Bible has more than 8,000 promises. Ang Biblia. As I recall, mga yata lahat eh. 8,810 ka mga pangako. O more than 8,000 mga pangako ang Biblia. Pero hindi lahat ng mga pangako na yan ay para sa atin. Kasi may pangako yan para sa bansang Egypt, may pangako sa bansang Israel, may pangako sa mga Hudiyo, may pangako sa Hintil. Pero mga kapatid, tayo, for sure, lahat ng tao sa mundo, may pinangako ang Panginoon na pantay-pantay tayo doon. For God so loved the world. Pangako niya yun eh. Namatay siya. Pantay-pantay yan, buong mundo. Kaya hindi pwedeng sabihin, hindi ako mahal ng Diyos. Buti pa siya, mahal siya ng Diyos. No, pare-pareha. Alangan naman, pagka umaraw, magkatabi kami ni Jan, siya inarawan, ako hindi. Hindi pwede yun. Imposible naman yan, di ba? Alangan naman, bumagyo. Doon lang sa kabilang kalsada, dito hindi. Hindi mo pwede yun. Bumaha na yung paligid, patas dito, walang baha. Hindi mo pwede. Kaya, ang Biblia ay maraming pangako mga kapatid. Kaya dito sa verse number 11, sabi po dyan, so Hannah vowed a vow. So number 1, Hannah vowed to serve God. Meron siyang pangako na siya po'y maglingkod sa Diyos. Lahat po tayo dito ay meron pong commitment. Meron po tayong pangako.
at sinabi po natin sa Diyos, ako po ay maglilingkod sa iyo, Panginoon. Nobody here is a contractual Christian. Walang contractual na Kristiyano dito. Lahat po ng pangako natin, hindi po yung nakakontrata ng 10, 20, 30, or 40 years. Nakapangako tayo sa Diyos habang buhay po tayo. Lifetime po ang pangako natin. Pero maraming mga young people, sila po ay nandyan pag elementary pa, nandyan pag nasa high school pa, nandyan pag nasa kolehiyo pa. Pero pagdating ng graduation ng kolehiyo, by the way, nagtap sa bar exam, Baptist. Taga ano yata? Taga Laluma? Yung matanda na nag-viral, Baptist din yun. 62 years old. O, kita mo yan? Dami mga Baptist na matatalino. Pero marami ng Baptist na ayoko na magsalita. Oh. Isipin mo, nung nakaraan na taon, 2, nagtap sa nursing, taga Cebu. Baptist. Kaya namamayagpag eh. Kaya dapat talaga kayo, mga estudyante, mag-aral talaga kayo. Huwag niyong gawin na literal yung magsunog ng kilay. Kasi sinusunog nyo lang yung kilay. Hindi naman papasok sa ulo yan eh. Kilay lang nasunog. Nung araw applicable yan kasi kandila pang ginagamit. Ngayon hindi na eh. Oh. Ano pa mga kapatid? So, ito, Hannah vowed to serve God. So tayo mga kapatid, we have a commitment, we have a vow to serve the Lord. Minsan may mga Kristiyano, ang commitment nila, simba sila pagka umaraw. Pagka umulan, hindi. Magsisimba, maglilingkod sa Panginoon. Pag pinagpapala, pag may problema, walang simba-simba. Hindi po ganoon. So ibig sabihin, up and down ng buhay natin. Parang ano yan, commitment sa pag-aasawa, di ba? In sickness or in health. Meron man o wala, ayun. Ang commitment po ninyo. Nakasa doon hanggang kamatayan. Yun po yung commitment. So dito, we remember Rahab's faith. Sa Joshua, napag-aralan natin ito last week, So yung kanyang pananampalataya, tinago niya yung spy. Nung tinago niya, inasikaso niya, inalagaan niya, at hindi niya sinumbong doon sa mga sundalo. Kasi ang sabi niya, narinig ko yung Diyos nyo. Isipin nyo, narinig lang yung Diyos na ganun kakapangyarihan. At sabi niya, yung puso namin, parang wala na kaming lakas. Nagtitremble kami sa inyo. So, ibig sabihin, itong babaeng ito, naniniwala na yung Diyos ng Israel, totoo po yun. Tinanggap niya by faith. At yun, nagkaroon siya ng somehow, somewhat, pananampalataya doon sa narinig niya. Hindi man niya nakikita, narinig lang niya. At hindi yung mga nagsusulwin ay mga Kristiyano. Mga bali-balita lang doon sa mga merchant na grabe yung mga Israelita. Okay? So yun po yan mga kapatid. So anong meron kay Hannah? Hannah went to the house of God year by year. Yun po yung kanyang commitment to serve God. Pupunta siya doon sa templo ng Diyos every year to worship the Lord. Verse number 7, sabi diyan, di ba? Sumasama siya doon sa kanyang mister. Pagkatapos niyan, maglingkod na nga lang. Ano sabi diyan? So she provoked her. Kaya pag naglingkod po tayo, mayroon talagang mga tao, alaskador sa iyo. Inaalaska kayo. Simba kayo lagi. O, di ba? Mga Baptist pa naman din kayo. Sinabihan nga ako eh. Kita nyo, mga pastor, nakulong, mamamatay tao. Ay, ayos Kasi nga yung kaso sa sabi ko hindi. Ito kasi ang kwento niyan. Gusto ng general, masulo yung babae. Kaya pinainan yung pastor. O di, pinapatay niya yung boyfriend ng babae. Sinarge doon sa pastor. Sipin mo yan, kawawang pastor, kulong. Walang alam sana eh. Yang general, pag nag-isip yun, sanay yan sa mga tactical maneuvering eh. Ang pastor, spiritual maneuvering lang. Oh.
Iyon ang problema. Kaso lang, yung ibang mga pastor, ang conclusion, bobo talaga yun, mahina talaga yung pastor na yun. Sabi ko, hindi. Kita mo yan eh. Hindi man magawa ng pastor yan eh. Pumatay ng tao. Hindi yan profession niya eh. Ang profession ng pastor, hindi naman para pumatay ng tao. Politiko pa, pwede. Okay? So, another one. Si Rahab, not only that she went to the house of the Lord year by year, she prayed unto the Lord. Verse number 10, makita po natin dyan. Anong sabi dyan? And prayed unto the Lord and wept sore. Siya po ay nanalangin sa Diyos at umiiyak. So when was the last time that we prayed and umiyak tayo? Yun ba yung intensyong panalangin? Na yung panalangin hindi casual, hindi yung tinatawag na ceremonial na prayer natin, na talaga yung prayer mo intentional. Ito po yan, intentional prayer po ito. Ginawa po niya Pwede po si Hannah by that time, she could have a long list of prayer requests. But this time, ang ginawa niya, a single prayer. Ano yung prayer niya? To have a son. Sometimes, napakarami natin mga prayer requests. Ang haba-haba. But there are moments in our lives, kinakailangan lang pala natin isa. Isa lang, prayer natin. Para malaman natin na yung prayer na yan, sinagot ba ng Diyos o hindi. Kaya mahalaga talaga mapatid, we have a long list. Kaya nung tawag doon, Sunday, habang kumakanta ko, nakangiti si Brother Ramil Pag binabasa ko si Brother Ramil siguro sabi ni Brother Ramil, bumanat na naman si Pastor, wala yatang pera to Pagbaba ko, sinubo ko ni Mrs. Sabi ni Mrs. Ganyan talaga wala mga pera. Pero ang una talagang nakakaalam niyan, si Milian. Alam ni Milian yan. Pag ako'y nagbihis yan, nagbibihis ako, nakalong sleeve. Alam na niya. Maporma ka, talagang halatang wala kang pera. Milian naka yan. Favorite ko naman doon na damit pagka wala akong pera, kulay light blue. light blue. Yung damit ko pagka Kaya pala nakablue pa linggo? Iba na ngayon. Yung light blue ngayon, ano na yan? Damit na yan na may pera. Bakit? Tingnan nyo yung $1,000 bill ngayon. Di ba? Light blue. Kaya, iba na ngayon, nagbago na. Pag naka-polymer yan, light blue yan. Ibig sabihin ngayon, pag naka-light blue ka, mapera ka. Pag naka-violet ka, ay lang yun. 100 lang yun. Di ba? Pero pag light blue, iba. Okay. So, ano pa mapatid? So, Hannah worship the Lord sa verse number 19. Sabi po yan sa verse number 19. And they rose up early in the morning and worship before the Lord. So ito po yung ginagawa po ni Hannah. She worshiped the Lord. Alam niyo yung mga Israelita, okay, makita natin sa Exodus chapter 10. Ang ginagawa po dito, sabi po ni Moses, alis po kami. Pupunta po kami doon sa ilang na lugar. We will go out from your place, at pupunta kami doon to worship and to serve God. Okay? So sometimes, kapatid, we have a commitment, a vow to worship the Lord. Kaya dapat, ibang para tayong si Joshua. As for me and my house, we will serve the Lord. Okay? Pangalawa, Hannah vowed to give his son to serve God. Ito ang pinakamahirap. Yung mag-vow ka na yung anak ko. Dito sa Southeast Asia, even sa Pilipinas, yung tika ang may pinakamaraming, laging sikat yan pagdating sa Christianity. Ang tika ay mayroong 17 pastor na na-produce. Galing po yan ng Tanay,
Ang matandang tika po ay meron po siyang anak na 5, 2 babae, if I'm not mistaken, at 3 anak na lalaki, si Brigido, si Gabino, at saka si Pio. Lahat po yan ay puro mga pastor. Si Brigido ay, hindi ko alam saan, sa Novaliches yata, Caloocan. Si Pio, ganun din. Sa Mandaluyong naman, si Gabino ay tinawag na Mr. Fundamentalist nung kapanahonan ko, 1990s. Sikat siya. Makita mo yung mga mukha niya sa newspaper. Napupuno niya yung Lunita Grandstand sa mga evangelistic crusade. At yung simbahan niya sa Mandaluyong, the fastest growing Baptist church in the Philippines, nung kanyang kapanahonan. Makita mo yung mga membro na dyan sa kalye-kalye, nagsusulwining, nag-street preaching. At meron dyan yung isang matanda doon mismo sa harap ng Bible School. May mga placard yan. Matanda. May megaphone. Sumisigaw yan. Sumakay na kayo. Papuntang langit. Pambihira, no? Akala mo, pilahan ng kasi nasa pilahan din siya eh. Malilito yung mga sumasakay doon ng jeep eh. Pero ang battle cry niya, Jesus is the way. Okay? So yun po yan, mga kapatid. Hannah promised her future son to God as a priest. Ipinangako niya. Balikan ko lang yung kay Pastor, kay mga Gabinotika. Yung matanda, siya po isang farmer, nagkasakit yung anak niya, wala siyang panggamot at dadalhin niya sa ospital. At sabi po ng yung anak mo, wala nang chance yan na mabuhay. Sabi po niya, nag-pray siya sa Panginoon, Panginoon, buhayin yung anak ko. Lahat ng mga anak kong lalaki, maging pastor yan. Lahat ng yung mga babae kong anak, maging pastor's wife. At yun po yung nangyari. At yung mga apo-apo, nagiging pastor. Isa sa mga sikat dyan, si James Tika. Yung Family Matters. Yung sa UP. Ang kanyang church. So, kilala po siya. At a simple prayer of a person. Kaya mahalaga talaga, mabatid, yung meron tayong pinagpipray. Isipin mo, yung prayer request lang ng matandang yon. The same, dito kay Hannah. Nag-pray siya, pag binigyan mo ako, Panginoon, ng anak, itong anak na ito na binigay mo, ibabalik ko sa iyo. O, di ba? Ano sabi diyan? Ito yung kanyang prayer. Sana dito, verse number Verse number 11. Sabi niya diyan sa verse number 11, remember me and forget not thine handmaid, but will give unto thine handmaid a man-child, then I will give him unto the Lord all the days of his life. Ibibigay ko siya. Alam niyo, mga kapatid, ang Jewish custom at saka tradition, yung Levites, ang commitment nila hanggang 50 years old. Ang Levites. From 20 years old hanggang 50 years old. Pag 50 years old, magre-resign na po yan as a Levite. Yung nasa right, hindi ibig sabihin nasa kanan siya, nasa right. Ang commitment niyan, limited span of time. Yung wala, hindi ka pwedeng pwedeng 5 years, pwedeng 10 years, pwedeng 20 years. 20 years kang hindi paggupit ng buhok mo, o di ba, parang si Samson. Nasa right yun. Okay. So meron lang, hindi ka iinom ng alak for 10 years, hindi ka kakain ng ganito for ganito, di ba, ng honey for a period of time. So limited na yung time. Pero yung commitment ni Hannah is not limited time. It's not a Nazarite vow. It is not a Levite's vow. All the days. Nakalagay dito, verse 11. Sabi ni Hannah, then I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. Kaya iniisip mo, gaano kaya kahabang buhok ni Samuel kung walang Naisip niyo yan, di ba? Yung bata nga lang, lalaki dito eh. Pag hindi mo ginupitan yan, iwan ko lang, baka dito na yung buhok niyan. Oh. How much more pag lumaki na? Kita mo yung mga tao, di ba? Pag ang edad ay mga 40 years old. Nakakita ko ng babae, pambihira. 30 years old, my goodness, yung buhok niya, parang parang ikakasal siya eh. Sabi ko, pag ito magkaroon ng emergency, tumakbo-takbo to, mamamatay ito. Oh, kita mo yan?
So ito po yan mga kapatid ang kanyang commitment, di ba? So meron siyang commitment at ang commitment niya all the days of her life. Matindi yung kanyang commitment. Kaya minsan iisipin mo si Abraham. Paano yung kay Abraham? Hinandog yung kanyang anak. Ang commitment niya, anak niya. Ihahandog niya. Kaya may mga tao, whether mother or father, may mga commitment. Ito si Hannah, commitment niya yung anak niya. At tinugon ng Diyos yung commitment na yon. Sinagot ng Diyos. Kaya mga kapatid, ganito yan. Ha? Tingnan nyo. Sa last verse, sabi diyan, 26, sabi ni Hannah, and she said, O my Lord, as thy soul liveth, my Lord, I am the woman that stood by thee here, praying unto the Lord. For this child I prayed, and the Lord hath given me my petition, which I asked of him. Therefore also I led him unto the Lord. As long as he liveth, he shall be lent unto the Lord, and he worshiped the Lord there. So ito po yan mga kapatid, yung commitment niya, binigay niya. Ito na po yan, High Priest, Eli. Yung prayer ko, sinagot ng Panginoon, ibibigay ko na sa Diyos yung anak ko. Applicable pa kaya ngayong panahon natin na mayroong pupuntang membro rito at sabihin, ito yung pastor, yung anak ko, pambihira. Siguro magtayo tayong orphanage dito. Oh, kita mo yan? Mga commitment. Ngayon, mga commitment natin, puro na lang pera-pera. Okay? Pero dapat ang commitment natin, paano tayo mag-worship sa Panginoon at paano tayo magpatuloy. Tumayo po tayo mga kapatid at tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much sa aming pong napag-aralan sa buhay po ni Hannah. As we part ways, bless us, O Father, and protect us. Bless your people. At hari nawa, pagpalain niyo po kami, bigyan ng magandang weather condition sa darating mga araw, especially sa darating na linggo. At provide niyo po pangailangan po ng bawat isa sa amin. As we part ways, O Father, bless us and keep us safe. At i-provide niyo po pangailangan po ng bawat isa sa amin. Mga nanghina pala kasi may mga karamdaman pagalingin, walang hanap buhay, bigyan ng hanap buhay. Mga kapatid po namin lagi na mabiyahe, ingatan po sila, O Diyos. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa plano ng Kristo, sa amin yung sa kapaligtas. Amen. God bless us all. Napo natin yung ating mga rights and offering. Tayo ay